This one is the lobby. Ito yung elevator nila. Ayoko na siya i-try. Baka mapahila ako. Kaya nga mabilis yung wifi sa atin. Guys. So, solo bed siya. Single bed. Meron silang pa-mosquito, no? Moisturizing cream. Medyo makaluma tong part na to. Lipatin pa. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon sa video na to, i-share ko sa inyo ang ating hotel dito sa New Delhi. So guys, itong hotel na to ay napili ko siya kasi number 1 is yung location niya, number 2 is hindi gaanong maingay dito, at number 3, maganda yung reviews niya at may Pilipinong reviewer, okay? So napakadami kasing hotel dito talaga sa mismong India at kailangan mamili kayong mabuti, okay? So ngayon po, yung pangalan po nito is Home at F37. So if ever kung gusto nyo i-book to at kung magugustuhan nyo, yung link ilalagay ko sa ibaba, and also you can use my code PaulIvan5 off para magkaroon kayo ng extra 5% off discount pagka nag-check out kayo, okay? So, ayan yung itsura ng harapan niya. Ayan, as you can see, may Home at F37. Actually, 4 o'clock na ng hapon dito, then paggabi na. But alam nyo, yung sunset dito is around 7 o'clock siya. So, sa Pilipinas, ang oras ngayon ay medyo gabi na. So, ngayon, tara, pumasok na tayo doon sa loob. Okay, so ngayon, tara, pumasok na tayo at i-tour ko na muna kayo sa lobby area at sa pasukan. So, ito yung itsura ng pasukan dito. Though hindi ko alam kung gumagana tong parang pa-x-ray na to nila na pa ganyan. Tapos pupush ka lang. So kung iniisip nyo walang tutulong sa inyo magbuhat dito, meron po. Like merong guard sa labas na tutulong sa inyo pag mag-check-in kayo. Tapos ayan yung itsura. This one is the lobby. Yan. So ito yung itsura. If ever kapag ka mag-breakfast buffet kayo dito, may pa-TV dyan. Tapos ayan, medyo maliit lang siya pero okay na rin. So ayan. Dito yung meal. Just sa side na yan. Plus, dito naman sa side na to, ay may ganyan design. Tapos ito yung front desk. Hello. Diba? Ganda. Tapos mayroon silang pa-elevator. Ito yung elevator nila. So, hindi natin yan magagamit. Papanik tayo manually. Let's go. Pumanik tayo. Kaya natin hindi magagamit. Kasi, parang from dun sa floor natin, pababa, hindi ata pwede. Pero pag ito sa baba, papanik, pwede. Though, ayoko na siya i-try. Baka mapahila ako. Pero hindi sa inyo. Kung sa inyo lang naman ako mapapahiya, okay lang. Sa kanila, ayoko mapahiya sa kanila. So, ito yung mismong elevator. Pinakita ko na yan sa episode 1. Tapos, kaya pala mabilis yung wifi sa atin. Dito pa na yung router, guys. Tapos, ayun yung room. 112, 114, 115. Tapos, dito tayo, 116. Okay, so ngayon, room tour ko na kayo sa ating room dito sa Home at F37 na hotel. So, ayan, as you can see, dito sa mismong pintuan is very, what do you call this? Very makaluma, guys. And alam nyo, aside from that, makaluma yung lahat ng interior, lahat ng kung ano pa mang makikita nyo dito sa hotel. Like, yung mismong lock, ayan yung lock. Yung tipong ganyan pa yung lock niya. So, double lock yan, kumbaga. Okay, so, ayan. Ayan yung mismong pintuan niya. Plus, ito yung itsura ng lock. So, nalalak ba to? Paano to nalalak? Ayan, nalak ko na. Na-double lock ko na. Plus, ito yung keycard niya. Ayan, as you can see, yun yung keycard. So, tatanggalin ko yan para ito lang yung pinakasusi. Plus, ito, meron dyang saksakan. Tapos, meron ditong yung ilaw. Ayan yung ilaw niya. And alam nyo, ganito yung itsura ng saksakan dito. Though, parang ito, meron tayo nito. Pero ito, wala pa tayo niyan. So, kailangan ng mismong adapter, no? Tapos, ayan, as you can see, napakaliit lang ng room ko. And ito, sa side na to, makikita nyo is yung mismong single bed. Ayan. Nung una, kino-consider ko na what if mag-double bed ako. Kaya lang guys, nagtitipid ako dito sa trip na to kasi mahal po. Mahal talaga. Sa dulo ng mismong India series natin, sasabihin ko sa inyo kung magkano ang nagastos ko at magagastos kasi guys, madami talaga tayong pupuntahan at madami tayong mga tour na ini-avail dahil personally, hindi tayo DIY karamihan sa tour na to, okay? So ayan, back to the topic na tayo. So ito po yung bed. So solo bed siya, single bed. Plus dun sa kabilang side, makikita nyo is ayan yung kanyang side table na ayun yung mismong controller ng aircon. Tapos ito yung telephone. Tapos ayan, meron dyang pailaw. Plus, alam nyo, isa sa nagustuhan ko dito, yung design niya luma and hindi modern. Pero, napakalamig na aircon. Like, ang lamig talaga. Alang biro, guys. Ever kapag kayo pupunta kayo dito, malamig talaga aircon niya. Naririnig nyo ba? Narinig nyo, no? Feeling ko naman naririnig nyo. So, ito guys, dyan sa side na yan, as you can see, meron ditong TV. Though, hindi ko pa nate-check kung smart TV ba siya. Pero papakita ko sa inyo later. Tapos yan, meron dyang work area. So, pwede tayo dyang mag-laptop. And ayan, natigan nyo. May provided naman pala sila na saksakan. Joke, wala naman palang provided. Buti na lang, may dala-dala ko. So, ayan, sa ganyan, ihasaksak nyo dyan. Ganyan. Meron silang pa-mosquito, no? Mosquito ba to? O pang-paamoy lang nila? Tapos, ayan, yung electric kettle, may kape, meron pa water, bottled water na ganyan. Tapos, ito, binuksan ko na yan kanina. Nakakatakot guys yung labas. Pero, wala naman ako nakita dahil nakalock din yan. So, ayun, may pailaw dyan. Tapos, may paupuan. Tapos, ito, binuksan ko kanina kung meron ref. Walang ref, guys. Grabe yung ref. Missing in action.
Tapos ito, may air purifier dito sa baba. Tapos meron ditong luggage rack. Tapos meron dito, maliit na table. Tapos upuan. Plus ito, buksan na natin. Ngayon ko pa lang siya nakita. So, ayun yung itsura. May pa-blower, may pa-sleepers dun sa baba. Tapos meron dito pa safety deposit box. Though yung taas na yun, hindi ko na siya bubuksan kasi napakataas naman na yan kung pati yan bubuksan ko pa. So, ayun yung itsura ng aircon. Plus, merong pa ganito, yung ventilador na makaluma din. Though, ang lamig talaga. Okay? So, dito sa side na to is meron dito. Ayan yung painting na hindi ko alam kung anong painting yan. Gumagana ba ito? Paano ba paganahin to? Ay, hindi siya gumagana. Ewan ko kung paano siya. Okay? So, pumunta na tayo dun sa CR. So, sa mismong toilet is, hindi muna toilet yung makikita nyo. Makikita nyo na muna tong side na to. Which is may pasalamin dyan. Tapos dito, may palababo dito. May pasink dyan. Tapos, if ever, kung gusto nyo mag-toothbrush, ay may pa-toothbrush sila. Meron silang ano to? What do you call this? Moisturizing cream. Tapos, meron silang pa-soap. Ayan. Tapos, may pa-tissue doon. Tapos, ito, saksakan na naman. Wait lang. Ayan, saksakan. Tapos, pa-ilaw. Pwede ko sa loob to. Tapos ito, kapag ka daw naka-on to, guys, ibig sabihin daw ay naka-heater. Okay? So, yun yung itsura. So, ito yung itsura ng mismo. Paano ba? Okay. So, yan yung mismo exhaust. Tapos, ito yung kanyang, what you call this switch. Ito. Tapos, ito yung ilaw. Okay. Tapos ito, ano yung role nito? Ano yung role nito, no? So, papakita ko na muna sa inyo yung mismong toilet. So, ayan po yung mismong toilet natin. Medyo masikip siya, but it's okay since budget hotel naman to. May pabilig dyan. Tapos ito yung flush. Ang social nung flush na pa ganyan. Tapos ito, yung mismo shower. Tapos ayan. Tapos may patimba dyan, guys. Grabe. Medyo makaluma tong part na to. May patimba. Tapos ito yung tuwalya. Wait. Ang hirap naman kontrol na camera ko ngayon. Ito may patuwalya dyan. Buti na lang, meron akong tuwalyang dala. Kasi parang yung tuwalya nila, parang, parang magbe-bacon na gano'n. So yun, gusto ko lang yung quick room tour. Tapos bukas ko na lang sasabihin yung mga thoughts ko at sa mga susunod na clips pa dito. Dahil pagod na ako, guys. Anong oras na napakahaba ng flight. So far, ito yung pinakamahabang flight ko. Like, yung layover pa. So, total 3 hours papunta dun sa Malaysia. Tapos, 16 hours na layover. Hindi pa ako nakatulog kasi nagawa pa ako ng content. Tapos, 5 hours yung biyahe from Malaysia papunta dito sa India. Okay? So, abangan nyo lang mga susunod na sasabihin sa vlog na to. Okay? So, ganun na siya kasimple. Kaya ngayon, gusto ko na sa inyong pakita yung ganap kahapon. Kasi nag-room tour ako kahapon. So, yun lang naman ang intro natin dito sa vlog na to. Pinakita ko lang, super simple lang talaga nito. Wala siyang ganong ka-fancyhan. Wala siyang mga pool. Walang mga ganun. Kasi, naghanap ako ng mismo hotel na kung saan ay magpo-provide sa atin ng magandang quality at the same time budget. I mean, on a budget dahil nagtitipid po tayo sa trip na to. Okay? Ilang beses ko na inulit sa mga ibang video. So, at least, meron siyang pasalamin dyan. I mean, yung pa-window. And, sa room tour ko na lang sasabihin sa inyo. Makikita nyo. Sinabi ko naman sa room tour. Okay? So, let's go! Okay, so by this time is napanood nyo na yung mismong room tour at napanood nyo na yung mismong intro ko at ngayon, syempre, sasabihin ko sa inyo yung reason kung ba't ko to binook, okay? So, during the time na nagre-research ako ng mga budget hotel dito sa New Delhi or Delhi kasi yung tour guide ko, may sinabi sa akin na New and Old Delhi. So, Delhi na lang ang terminology na gagamitin natin. Ay, guys, sa mismong Klook, sa mismong ibang booking platform at sa mismong pagka mga hotels ang check nyo dito sa India, specifically sa Delhi area, ma-overwhelm kayo. Napakadaming mga choices and may time na parang ang baba ng star pero ang dami reviews. May time naman napakataas ng stars sa reviews pero ang onti naman ng review. Gets nyo yung point? So ngayon, medyo nahirapan ako kasi natatakot ako ma-scam. Natatakot ako ma-scam, number 1. Number 2, aside from scam, natatakot ako na yung tipong pag dumating ako dito sa mismong location is ililipat ako sa ibang hotel and gabi nga ang dating ko, diba? Ayoko na mangyari yung nangyari sa akin sa Ho Chi Minh naman. So ngayon, ang ginawa ko, nag-deep research talaga ako. Like, literally, wow. So, ganun guys. Ang ginawa ko is nagbasa ako ng mga blog. Yes, blog po. Blog post ang mga hinanap ko. And at the same time is nag-check ako sa TikTok. Medyo konti lang nakita ko sa TikTok. Medyo pricey na yung mga hotel doon. Tapos, nag-check din ako sa mismo YouTube. So, ang mga na-check ko sa YouTube and TikTok, ang mga hotel, legit na legit talaga. Maganda yung reviews. Kaya lang ang mamahal. Like, umaabot ng 4,000 per night. Ganyan. So, ang budget ko kasi below 2,000 pesos lang. Per night, yun ang inino ko. Inisip ko na, okay, ganito na lang yan. So, ngayon, ay nag-research
nag-research ako sa mga blog post. Plus, pinagkumpa-kumpara ko, merong Filipino vloggers, merong foreign vloggers, at nung chinek ko, karamihan sa kanila nire-recommend tong Home at F37. So, ang ginawa ko, okay, ni-research ko yung Home at F37, then chinek ko sa Google Reviews, chinek ko sa Klook Reviews, chinek ko sa Agoda Reviews, at sa Booking.com Reviews. So, syempre, ganyan dapat. Deep research talaga. Then, may nabasa ako ng Filipino na nag-review. So, okay, pumanatag na ako. So, syempre, nagtitiwala ako pagka Pilipino yung nagre-review, diba? At the same time, meron ng Pilipino na nag-review sa blog. Tapos, meron pang nag-review doon sa mismong review portion sa mga platforms online. Tapos, yung mga reviews talagang halatang hindi template. Kasi may ibang mga reviews, guys, template. Kaya mag-ingat kayo, ha? Yung talagang may mga ibang language. Tapos, may time na talagang mararamdaman mo na nag-enjoy sila, ganyan. So, ang ginawa ko, okay, check na siya sa reviews. Then, chinek ko naman ngayon yung location. So, nung chinek ko yung location, ang nangyari, ay guys, napakalapit ito sa Kailash Metro. So kung hindi nyo natatanong, yung Kailash Metro is ano siya, parang MRT sa atin ganyan, na napakalapit na may isang line na connected lahat ng makikita nyo na mga famous tourist spots dito. Okay, pasado siya sa akin. Tapos, tinignan ko yung paligid, tahimik. Kasi guys, dito sa Delhi, like, before ako magpunta, nakikita ko maiingay, magugulo, mga nagbubusinahan. Dito, sa area na to be honest, nagbubusinahan pa din naman, pero hindi na ganoon kalakas tulad sa mga ibang mga nakikita ko online. So, okay, pasado siya sa akin. Yung budget, pasado din sa akin. So, nung chinek ko yung budget, guys, like ito, from June 5 to June 11 ko siya binook. Tapos, ang kumalta sa akin is 11,432.27 pesos. So, kukumputin nyo ay 1,905 per night lang. Maganda pa yung reviews, tapos pwede naman kayo makareach dito sa Uber, ganyan. So ngayon, binook ko na siya. Okay, so far, by far, yung mismong review ko dito is ibibigay ko na din dito sa part na to para makita nyo na at ma-research nyo na din if ever kung pupunta kayo na, guys, okay siya, trusted, and at the same time, mababait yung mga staff, matulungin, ganyan. Kasi usually, di ba, may mga time na parang hindi kayo tinutulungan, dito tutulungan kayo, may elevator, kaya lang from ground floor, papanik lang sa itaas. Then kapag pababa kayo, use the stairs, okay lang din naman. Tapos kapag kakailangan ibaba yung maleta nyo, pwede naman kayo magpatulong. So, ganun ang mga nangyari dito, okay? So, again, okay siya. Like, literal na okay. At ngayon, if ever, kung hindi pa rin kayo kumpiyansa, o hindi pa rin kayo napipilit sa part na kung gusto nyo talagang mag-home at F37, is pwede naman kayong mag-research ng mga ibang place. Isa sa mga pinaka-top na researched place ko is ang Connaught Place. Ilalagay ko dito yung pangalan sa mismong screen. Connaught Place plus Aerocity. So, yung dalawa na yan, okay siya, maganda siya, upscale, yung mga hotel, madaming kainan, madaming inuman na drinks, ganyan. But, ang cons doon is medyo pricey na yung mga nandyan. So, medyo pricey na siya talaga. Tapos, itong area natin, which is a Kailash Colony area, which is sa South Delhi to. Pagka South Delhi, hindi siya ganun kaingay. Pag Old Delhi, napakaingay, guys. Like, talaga magbubusinahan, magpupuputan, ganun level. So, ang isasuggest ko lang sa inyo, if ever ha, kung opinion ko, based sa experience ko dito, ako kasi po yung tipo ng taong ayoko ng maingay, mga ganyan level. Pwede nyo i-consider yung Aerocity, kung malaki budget nyo, Connaught Place, kung malaki budget nyo. Pero kung medyo budgeted kayo, like me, pwede itong South Delhi, at pwede din nga itong Home at F37. Okay? So, yun lang naman. Nasabi ko na din sa inyo yung price. So, if ever kung gusto nyo i-book to, yung link is nasa ibaba. And again, you can use my code PAULIVAN5 off para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat. Abangan nyo pa ang mga susunod ko videos about dito sa India. Okay? So, yun lang.